Nandito sa CHR para pag-usapan ang ating SONA analysis sa unang taon, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At ito po ay ino-host ngayon ng para IDFED. Kasama niyo po ang steering committee na para in defense of human rights and dignity movement po. At makakasama po natin kayo, ako nga po pala si Sunshine Serrano, mula po ako sa Dakila at aktivista, at kasama po natin mula sa mga campaign working groups po, papakilala po kayo tapos. Greet niyo po ang ating audience. Parang workshop talaga. And mula po sa Social Justice and Dignity Campaign Working Group po, kasama po natin si Sir Joseph Piquet. Magandang hapon po. Yes po. Makakasama rin po natin sa Ending Impunity, si Ms. DJ Hagner. Magandang hapon po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin. Kasama po rin natin from Philippine Alliance of Human Rights Advocates, si Romer Yamson. At ang ating pong kasama sa mga grupo ng kabataan sa IDFED Youth, si Jake Gabara. Magandang hapon po sa lahat. Pinapakinggan natin ay hindi na ginagawa sila. Podcast. Podcast. At si Joshua Peralta. Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw nga po sa ating lahat. Napakahaba nitong araw. Yung iba, sorry, iba, bilang magaling. Ano po, medyo mahaba yung speech ni Pangulong Marcos Jr. At marami po siyang sinabi. Talaga po yung mga sinabi niya ay totoo ba? Naramdaman ba ng taong bayan? At yan po yung ating pag-usapan ngayon. At mga kulang sa kanyang mga sinabi niya. Simulan naman natin siguro, Sir Joseph, simulan na natin ito sa kasi parang ang daming achievements ni Pangulong Bongbong sa ng agriculture. Parang hindi ko talaga kasi naroon ako lang tumaas ng 700 pesos yung sibuya. Kasi nakakabibis nila, tapos wag na nakakain mo na lang yung baka kasi mas mura pa yung baka. Bilang ko rin natin mga professional pero ang daming nangyari na binibigan na kanina. Ano po masasabi? Salamat sa kanya. Bago pumunta dito, galit ng mga katutubong kapabatigan ng organized media. Sabay-sabay rin silang nanonood. Yung mga malalakas na reaction nila ay yung sinabi halimbawa na bumaba na daw ang presyo ng mga bibig. Sigaran nila ito na yan. Naayos na daw ang problema sa kalusugan. At tingin ko nila yun yung reaction na realidad na nararamdaman ng mga batayan sektor dun sa sinasabi niya. Hindi sa mga relate dun sa mga sinasabi. Nung unang SONA niya, kami sa Promotion of Global South, sinabi namin na hindi taong bayan ang ina-address ng SONA na ito ni Marco.
kundi mga malalaking importante at mga economic and political elites. Ngayon, kapansin ko, parang marami siyang Tagalog. Yes, kung sumakay ako dito, papunta galing sa taxi. Kung yung driver, kasi, nagtatagalog yung report mo. At masaya siya, kasi, So, pero ang tansa ko doon ay meron sa attempt na yung attempt nila para sabihin ina-address ko ang taong bayan. Pero kung hindi malinatin yung laman, no? At yung binanggit ko nga sa ansay na parang limatin ng statement. Ang mas natutunan doon ay parang small pa rin sa corporation. Baka daan po natin sa mga una niyang executive order ang pagpili ng private sector advisory council. Sabihin ito, ang pinakuha niya. Ibang kilala na nakaharap tayo sa mga samang-sarang mga crisis. Yun ang inabot niya eh. Diba? Crisis sa climate, crisis sa kagutuman, sa pagkain, crisis sa human rights rights, hindi nila kinikilala yun. Pero yung ibang crisis, kinikilala nila. So walang question doon sa pagkilala ng pamahalaan na nakaharap tayo sa crisis. Ang question ngayon, ano ang response to that crisis? Ang nilapitan niya, para tulungan ang pamahalaan na mag-track ang response, gumawa ng tugon, at mga malalaking korporasyon, hindi na malalaking mga CEO, na malalaking mga korporasyon. Nagtayo ng private sector advisory council na pinamumunuan ng authorities. At natin nila sa mga areas, kaya pala sa ating spokesperson siya ng corporate sector. Kasi lahat ng binanggit niya doon ay conforme sa agenda ng korporasyon. Health sector report, agenda ng korporasyon ng Manalay, infrastructure, agenda ng korporasyon. Gamit na yung binanggit niya na agrarian emancipation law. isa sa pinaka-pinabol na yun, kasi i-between po yung percent niya at yung kagensota, diba? Pinabol niya ng pamilya na emancipation, libo mga farmers. Bakit yun, no? Ang representation mo kasi ng mga agrarian organizations, mga farmers, nasasabi nila lang. Diba? Hindi malinaw din sa batas niya kung farmers pa ang makikinabang o landowners. At hindi sinasabi nasa likod itong parang normal na sitwasyon. Yung sa nilalaman natin, di ba? Ito, kung na natawag ko sa Lensona ay parang narinig na natin dati yan. Normal na sa mga presidente na iisa-isahin yung kanyang ako. Yun kasi ang underlying message. Na normal ang pagpasit ko at pagpasit ng human rights. Kasi walang pagkailangan na pagpasit ng human rights. So babahain ka, bubugin ka sa mga statistics, sa mga numero, para ang isipin ng taong bayan ay normal na lahat. Normal na lahat kasi masaya ang korporasyon. Diba? Normal na lahat kasi masaya ang mga kagaya ng Labilya. Diba? Na nakikinabang sa mga polisiya ng government na laging pabor sa korporasyon. Ang hindi natin narinig, ano ang sagot sa mga krisis na kinakaharap ng mga komunidad? Ang krisis na kinakaharap ng mga manisda sa Manila Bay, halimbawa, na naapektuhan ng reklamasyon ng deep sea mining. Krisis na kinakaharap ng mga katutubo na patuloy na napapaalis sa kanilang lupang ninuno o ng mga magsasaka, no? Na nababaon sa utang. Kaya nga yung agrarian emancipation, hindi tinanong, bakit nga pa hindi nakakabayan? So yung mga mas malalalim na tanong, no? So parang nililigaw tayo dun sa isang i-create na image ng normal na ulit ng Pilipinas. So, mensahe rin ko sa international community. Let's po, ang sinasabi ay, tignan natin na normal na Pilipinas, back to business as usual, business talaga. Economic side lang ang tignan natin, huwag natin tignan yung crisis sa human rights at crisis sa social justice. Yun nga po, talaga, parang, pag tinignan mo, pag pinakinggan mo pala, talagang parang, maraming achievement, pero hindi naman talaga rin lang. Kasi nga, hindi pala para sa atin, mga network. Miss
DJ, Also, ethic and purity. Wala nang banggit sa human rights. Oh, actually, that's a very telling yung silence. Kumbaga, kung sinasabi na kasama natin dito na bilukog tayo sa mga bagay na sinabi. And yung mga bagay na sinabi na yun, sa totoo lang, kailangan ng pakilang ka. Pero at the same time, kaya mo rin mahuli na parang siguro kailangan natin tignan ng mga statistics. For instance lang yung strike sa akin yung katiwa. So, minention niya yung how many yung katiwa, and then minention niya yung beneficiaries. I think medyo 1 million beneficiaries. Sa isang country that's like 110 million, is medyo parang hindi pa enough. Medyo parang level up pa more. It's okay, it's not really bad, pero kumbaga we can say na it's a really good score o kaya parang good job na ba yan. Let me just get back to sa human rights. The fact that it's silent. So, there's two things. First, paano nila tinitingnan na baka business as usual? No? Kung ang tingin niya sa rule of law ay nag-exist sa community, baka yun ang kanyang tingin sa business as usual. Kasi nananatili na we are very dangerous pag sa usapin ng mga human rights, environmental human rights defenders. We are still very dangerous para sa journalists. We are still very dangerous in terms of pag-maintain ng ating democratic space. Remember, red tagging is rampant, and I don't think na, and I do not agree actually that that red tagging has a place in a democracy. Sa totoo lang, no? So if we are going to let state agencies, no, vilify brands, stereotype, and so on, yung ating mga human rights defenders na, of course, they just want na i-push sana bilang stronger commitment dun sa human rights. Ang isang human rights defenders bill, human rights defenders protection bill, no? And yet we all get inundated with all this red tagging and so on, no? Na wala pa rin at nagpapatuloy ang impunity. Medyo parang hindi siya magandang senyales. Kasi on one hand, it's business as usual. On the other hand, what justice are we looking at? So he said sa dulo ng speech niya, dumating na tayo at saan ba tayo pupunta? Saan ba tayo nakarating? Kasi somewhere that we want to go. Siya ata ang maraming narating. Medyo marami siya narating. And then, sa totoo lang, hindi natin ramdam yung dami ng inilaga niya. Remember, pledges is different from investments. So, hindi ka natin ramdam yun. Pero what we do feel is yung mga deals na pinasok na niya with the private sector, with big business, na ipinagkano na yung interest ng ating mga mamamit. Kasi we're looking at, pag sinabi na kasi sound fundamental, economic fundamentals, para ibig sabihin na, okay guys, I'm doing a good job with the economy. If this is a good job, I don't know what a bad job is. You know? Yun, take ko na yan. Pero nga, dagdag ko lang kasi meron po tayo kasi working group sa war on drugs. Isa yun sa mga, syempre, kakatapos sila yung na ng ICC, di ba? Binasura ng ICC yung appeal ng Philippine government. And mention kasi natin sa usapin ng impunity yung red tagging, may pagpatay pa rin ng human rights defenders, may pagpatay pa rin ng mga journalists. At documented din na ng DAS PH na mayroon pa rin pagpatay sa usapin ng drug war. Ano masasabi mo so para na lang po dahil wala si Square from WHO. Ano po ang masasabi natin kumpara dito sa mga bagay na ito? Kasi it also relates to impunity. Yung kawalan ng justice ng mga war on drug victims. Tapos kawalan din na mayroon nga po pala tayo mga guest dito ng mga pamilya, mamaya nakakausapin natin sila. Kasi pa yun din nga yun nga rin patuloy dahil hindi naman binago ni Pangulong Marcos Jr. yung order, no? So tuloy pa rin ang memorandum operation
double barrel. Tama yung binabanggit mo, Sunshine, no? Doon din sa mga kasama natin dito na walang binanggit patungkol dun sa civil political aspect ng mga tao. At yun nga, binanggit mo rin kanina na ang GAHAS or UP Center for Third World Studies, nakapag-document sila, if I'm not mistaken, about 338 or 336 na EJPs. Ito ay documented during 100 days ni BBM. No? It surpasses dun sa naging figure ng panahon ng 100 days ni Ligo. So hindi totoo no, na nag-improve ang human rights situation ng Pilipinas. In fact, isang organisasyon namin, ang CNRD o Children's Legal Rights Center, no? Nakapag-document ng 14 cases ng EJ case dun sa span ng 100 days ni BBM. At doon ay ang involved no, ay mga minors. No? Actually, I guess 7 or 8 na 17 below ang age nila. So, paano yun natin masasabi na nag-improve nga yung karapatang pantao ng mga kababayan natin? Sa usapin ng civic space o democratic space nga, doon sa mga kaibigan natin, no, sa mga komunidad na pinaglalaban ng karapatan nila, actually, yung isang international organization nakapag-document pa ng 289 cases of EJPs sa mga human rights defenders natin. Ito naman ay data from 2026 until 2022, no, last year. No? Ito yung German Action Network Philippines. No? At maraming pangyayari no, sa usapin ng civic space. No? Recently, may 2 aktivista na kabataan na dinukot galing sa korte, sa norte. I mean, so, yes, tapos, like for example, yung case ni Erickson Acosta, ipasamahan nila, inaresto na, pero before that, red tag na siya. At yung mga kasamahan niya. Si Erickson Acosta, isang cultural activist. Yes, isa poet, diba? Yes, na-capture na siya, arrested na sila. And then yet, EJK, in custody, marami pa rin. Sa panahon ni BBM, meron na tayong 3 journalists na napapatay. Buti na lang nag-survive yung isa. And sadly, no, nadamay yung pamilya niya. So basically, nangyayari ito patuloy kanina nga, may isang taga-community sa Batasan. No? Nagpapumap kami. Tinanong ko siya, kamusta sa lugar ninyo? Batasan kasi dati marami siya. Kung ito ba ang mga EJPs sa kaya? Hindi. Kailan nang itong taong ito, merong isang babae, 17 lang, parang ano siya parang tag siya as a drug personality dun sa area nila. So, mukhang may pagmamanman. And one day, bumili sa isang sari-sari store. May 2 daw riding in tandem. Kung ito, tapos point blank, binaril patay. So, yun yung parati natin binabanggit na hindi po nahinto yung patayan. So, yun na natin bumaba yung figure. Pero, sinabi mo dati, kasi 20 ang EJKs, meron na lang 5 every day. But that's all lives lost. Yes. Buhay pa rin yun, di ba? So, maraming commitment ang gobyerno namin sa international na hindi na-address nito sa ito. For example, yung usapin ng commitment niya doon sa Human Rights Council, no? Yung resolution na kung saan ay ma-improve yung human rights situation ng Pilipinas, na kung saan gagawa siya ng mga mekanismo, magpapaset siya ng batas para ma-improve ito. Ngayon din, na kung saan na-establish yung UNJP, yung United Nations Joint Project Program, na in-implement natin. So basically, hindi niya in-address. No? At pangalawa, yung issue ng ICC o
although binabanggit niya na hindi na magka-cooperate ang Pilipinas, pero, di ba, sumama siya sa proseso. Nung makikita niya na partially, no, mukhang talo yung mga apila natin para ipahinto o i-postpone yung proceedings, no? For example, yung investigation, ay hindi nangyari. So basically, atras tayo, wala tayong makikita. So, nasa na yung accountability ng gobyerno natin. And in fact, no, ito yung nakaraang gobyerno at alam naman natin, no, na ito yung palisiya ng nakaraang administrasyon. And to think, di ba, Yancy, sa pagkakusap niya sa diplomatic community sa ibang bansa, minention niya talaga na, that he recognizes that there were human rights abuses in the conduct of the war. Pero yun nga yung question, no, parang bakit gano'n? Walang attempt to seek justice. At ang ICC ay sa mga avenue ng mga biktima na maka-seek ng justice. Tapos, siya mismo yung gumagawa. Yes, agree. Kaya kanina rin, no, nung pinapakinggan ko si Joseph, pinapakinggan ko si DJ, kasi mahalaga yung binabanggit nila. No? Kasi doon ang pugat natin. Yung economic na parang sitwasyon ng mga tao natin. Like for example, itong taon na ito, yung May, 51% na sinasabi nila, nilagay nila ang sarili nila na mahirap sila. Yes. Nasaan yung contingency na pamahalaan para i-address yung kahirapan yun? No? Napaka-telling nun na lampas kalahati ng populasyon ng Pilipinas ang nagsasabi na mahirap sila. Kahit ang statistiko ng gobyerno, sinasabi, hindi yan totoo. Pero yan ang ramdam ng mga tao. Thank you. Siguro po, sa audience natin, nandito po ba sila, nandito na si Miss Wen po na rin. Na po. Umalis si na akin, Kanina po kasi kasama natin dito, yung dalawang pamilya ng biktima na world transport. Siguro mamaya, pag bumalik po sila, kakapanilang po natin sila sa kanilang personal na reaksyon sa hindi pagbagyet sa posibilidad na hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay. Pag-usapan naman natin sa economic pa rin tayo, mining. Kamusta naman ano ang masasabi ng isang kabataan na parte ng Alyansa Pilipinas sa usapin ng report ni BBM? For us, sama-sama, disappointing itong naging SONA BBM na ito. Dahil ang binabanggit ng palagi ay yung rationalization of mining fiscal regimes. It's all about pagbenta ng ating... Pera lang tayo. Sa pinapera. I think really napag-usapan ng iba pang aspect on the environment aside from paghihikayat sa mga foreign investors and companies to mine our resources. Diba? At alam natin, wala naman tayong industry to process these things. Kaya pagbalik sa atin ng mga resources na ito, masuhan siya, hindi siya afford, or nagkakaroon ng alienation between dun sa tao at yung resources na mula mismo sa kanilang mga lugar. So say for example, there's still an ongoing mining in Brooks Point, Palawan. At the same time, meron din mining operations na nangyayari sa Sibuyan Island in London. In just one region, merong double whammy na nangyayari atake sa kalikasan. Yet, hindi man lang natin narinig ito sa gobyerno, especially sa presidente na dapat nagbibigay ng kanyang tala o report sa kung ano lang nangyayari, especially sa aspect ng kalikasan. So parang may mali kung if our framework of development is really relying on these buildings or just economy by banking institutions, by government and corporations, na hindi naman nararamdaman na realidad ng tao. Kasi parang yung binabanggit ni Joseph kanina, yung mga kasama nila ay mula sa mga karamihan mining-affected communities sa mga kabuto. Yet, babanggit din ng presidente na bumababa yung presyo ng mga biling na parang, totoo ka ba? Uy! Hindi naman Tama na! ba? And all of those statistics ay parang hindi mo alam kung saan kinuha. Like, di ba, parang, uy, saan bansa ka ba kumuha ng detalye? So, for the economy, doon umpisa ka na parang these rationalizations of mining started even during the Duterte regime.
na binabanggit ng ating gobyerno ay we need mining to bounce back to our economy. Na mula dun sa pagkalugmok sa COVID-19, we need to open our land areas for this mining. Pero parang earlier ni Duterte, very hopeful lang di ba? Exactly. Mga environmental organizations. Yes. Because yung pag si Duterte, meron siyang commitment on the luha, sasabihin niyo na kapag kayo hindi nyo nilinis yung keme nyo, papatay ko kayo. Di ba? May pananakot pa rin eh. At narinig yung mining issues up until 2019, yung huli nga. Pero the Alliance, ATM, and nag-decide na hindi na totoo to kasi nadodoterte na talaga tayo. Aminado na merong pag-claim, may pag-hang doon sa idea. Kasi may promise, I think, Exactly. mamaya pag-usapan natin yung paper. Mas May marami. ganun din kasi, pero kasi in fairness naman ito ko, yung may tinag naman ng pre-announce na sa'yo. Si Bongbong Marcos, yung may tinag naman ng pre-announce. Saba. Well, pero yun, siguro mas pag-usapan natin mamaya ate, yung iba pang issues on environment, especially tackling issues on climate justice, na parang ito yung laging ibinabalan. Yung long-term natin. Yes, but hindi natin siya narinig or even the proposals on how to get there. No? Walang nabanggit. At kawawa tayo. Pero siya yung di ba? Supposedly, our Pangulo, sa unang nag-speech sa UN, Yeah. climate But before the UN General Assembly adopted the right ng mga tao ng safe, healthy, and sustainable environment, there's BBM na binabalandra. Etong mga to, and nung may nangyaring baha last year, parang he was like, ano na ba yung climate change? Nagulat. And anyway, Pero pero siguro din natin i-mention, no? Meron ding harassment talaga. Katulad din minention natin kanina. At isa sa mga areas nyo sa Sikuyan, mayroong detenido, di ba? Dahil sa nangyari. yes, currently, aside from the illegal dispersal of these policemen sa Sikuyan Island, currently meron ng dalawa na kinukulong ng mga protesters. Senior citizens, mga members din ng government ay binibigyan nila ng mga gawa-gawang mga kaso. At meron na kung dalawa ngayon na detained. So, kailangan ipigilan natin yung mga ganong mga atake sa mga land and environmental rights defenders. Kasi kapag hindi, magta-top notcher na naman tayo sa Global Witness Report. Ay, may dagdag. Dagdag ko lang kay Jake. Actually, yung frontline defenders, nakapag-document siya ng EJPs, no? Sa mga land and IPs. Etong 2022, last year, ng 10 na victims. So hindi totoo na nawala talaga yung batalya. At nakakalungkot, mga nasa kanay na mga tumutulong para sa karapatang pagtao ang naging victim. Kamustahin naman natin ng ang kabataan estudyante. Ano naman yung mga proud sa inyo ni Bibila? Alam mo kanina, nung pinakinggan ko, nung tinimulan niya ang kanyang pagtatalakay hinggil sa usapin ng edukasyon, tinimulan niya na ang pahayag na ang edukasyon ang pinakamahalaga. Na kung saan, kung ating babaybayin ang kanyang report, pinanggit niya na may 20 million na returning students. At nabanggit niya rin na ang kahalagahan o kagandahan ng hybrid setup. Na kung saan, kung ating itong titingnan, ang kasalukuyang kondisyon, hindi naman siya naging epektibo. Na pinakikita ng mga datos na mismo magkagawa rin mismo ng edukasyon ng nagkagawa na maraming mga estudyante o tanging 8% lamang ng mga naka-hybrid setup ang natuto. O ang pinaka-nakalulungkot dito ay natuto na kakaunti hanggang sa wala. So pinakikita rito na majority ng mga batang estudyante ay wala talagang natutuhan. Diba na, bakit ganun yung pag-reflex niya na akala mo ang ganda-ganda na naging resulta ng hybrid setup? Ang nakalulungkot pa rito, napakalaki ng pag-blende o pagtutong ng pamahalaan sa usapin ng edukasyon ng privatization. Sapagkat nabanggit niya ngayon na sabi niya corporate social responsibility na talagang ang nililentehan niya ay mag-focus sa mga private universities, private school na ang pag-aaral.
Which is, kung pabalikan natin ang sinasabi ng ating Constitution, it is the primary responsibility of the state na mag-provide ng edukasyon sa mga estudyante natin. Ang isa pang kinalulungkot natin, ang sabi ng UNESCO, dapat 6% ang inilalaan ng national budget. At ayon sa pag-aaral, 3.6 ang nailaan lang ngayong taon. Pero ang nakalulungkot pa rito, bakit hindi siya nagtalakay kung magkano o ilang porsyento ng kabuuang GDP natin ang pinalaan para sa budget? Parang according to, parang sa bago nila pinapropose na, mataas daw ang bibigyan nila sa edukasyon. Pero ang question nga, magpupunta sa, confidential. Ayan yung nakalulungkot ko kasi the 3.6% na Confidential initially, fund pa yun. nandoon pa yung 150 million confidential fund, which is currently planned by COA na saan ginastos yung nagastos na nila Confidential na? 125 billion confidential funds. Grabe, no? At tapos anong masasabi ng kabataan estudyante? Siguro hindi naman to na-report, pero alam naman natin ang proyekto ni DepEd Secretary Vice President Sara Duterte ay matatag, di ba? Matatag na mga estudyante. Resilient sila naman. Di ba? Ano ang masasabi ng kabataan estudyante? Ayan, yung usapin kasi ng resiliency ang tinutuunan nila dyan, sabi nila, ang pinundasyon na nilang pag-aaral dyan ay yung sinasabi ng World Bank na may 91% daw ng mga kabataang edad 10 ang hindi kaya magbasa ng short and simple. May 90% daw ng mga Pero kabataang nag-work edad at hybrid. 10. Yes! No, may kabataang edad 10 ang learning deprived. 90% yun ang laki. At ang nakalulungkot dito, may 5% ang schooling deprived. Ngayon, kausapin ng resiliency, paano resiliency o paano patatagan ang gusto nilang gawin sa ating mga estudyante? Magbatang makabayan daw, di ba? Hindi ba? Na kung saan sa mga polisiya na pinatutupad nila, wala namang matibay na lugasyon at hindi naman naglalaan na maayos na budget para sa pag-build ng isang makataong edukasyon sa ating mga kabataan estudyante. Nakakalungkot na ako. Dahil na kung bilang isang nanay na mayroong mga anak na nag-aaral na hybrid, talaga, napaka-tasking po siya. Dahil muna, maswerte po ako na mayroong internet sa bahay, pero alam ko napakaraming pamilya. Ang pagkain nila, ang nagkamitan pang internet, di ba? Makakabawa siya. Siguro isa-stable nyo na rito yung usapin nila food crisis. Na though kasama po siya sa usapin ng agraryo, di ba? Pero yun nga ang naramdaman ko talaga kay Bongbong yung tumaas ang presyo ng asukal, na grabe, tumaas ang presyo ng sibuyas, at hinihintay ko pa rin po yung 20 pesos na bigas. So, asa na kumulaw yun? Ang sabi niya, mabibili ko ba yun sa Kadiwa? So, Meron siyang paiwatid doon sa, una si Marcos ang nanatili siyang head ng secretary ng Department of yes. Agriculture. Kung papakinggan mo ulit ang pananaw ng mga sektor, di ba? Parang nananawagan na sila na talaga na siya talaga ng ibang tutulog, no? Oo, kasi nga po masyadong po siyang i-grow sa paghahanap ng pondo sa ibang bansa. Pero kung titignan mo may pagkilala na may business sa pagkain at sa agrikultura, pero ano yung direksyon ng tugon, di ba? Modernisasyon, paggamit ng mga hybrid ng mga seeds, infrastructure, farm-to-market roads, ano pa ba yung mga digitalization, kasama sa agriculture. Lahat ng agenda na yun, dahil sabi ko, ay spokesperson siya ng korporasyon Kasi ang advisor at sa ilalim ng Private Sector Advisory Council, ang natatalaga sa agriculture sector ay ang CEO ng Centennial Properties, Century Properties. So alam mo yun, iba ang ipagkilala na may crisis, pero yung tugon sa crisis, hindi para i-advance yung agenda na sasagot sa demands ng patayang sektor, ng mga isda, ng mga magsasaka, kundi para isulong ang agenda ng korporasyon. So yung mga pinanggit niya, modernisasyon, paggamit ng hybrid, farm-to-market, agenda yan ng korporasyon. So wala po siya tutugon sa paano bababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin.
No, at ang sabi niya, importasyon, di ba? Nabanggit niya parang to augment ay kailangan calibrated importation. Pero ang reality, so expectation and reality, ang reality, yung anti-inflation measures niya ay nakatungtong sa importasyon. Yun naman ang gut reaction ng pamahalaan, di ba? Imbis na tugunan, may pabanggit siya ng increasing production, di ba? Pero paano tutugunan yung increasing production kung lumiliit ang lupang sakahan, di ba? At patuloy na nakikriminalize yung mga farmers na nagtataguyod o nagpaglaban para sa kanilang land rights. No, paano po papataasin ang produksyon kung ang bias ng policy ay laging pabor sa makagaya nila Villar, kagaya ng Ayala Land, kagaya ng mga avoidances, no? Yung corporate agenda ulit. No? So may pagkilala sa crisis where we tugon sa crisis ay taliwas doon sa ano yung dinidemand ng mga basic sectors. Oo nga po. Yun ang nakakalungkot. Talagang parang the solutions being offered are not really for us. Talagang parang para sa mga may sarili-sarili interest. Ano po, pupunta na po tayo siguro sa usapin ng labor. Ang pasensya po, ginagamit ko po yung ating bilang pagsunod-sunod ng mga topic na kailangan natin ma-cover ngayong araw na ito. Sa labor po, kasama po natin from steering committee po, Ate Judy from Partido ng Manggagawa. At pasok ka na lang, Ate Judy. Ano, a special guest. Ano po? Ate Judy, syempre, isa sa mga talagang inabangan ay ang reaction ng mga manggagawa kasi nagtanong naman daw, nagsahang itaas naman. Hindi naman na sinabi itataas na mag-40 pesos. Bakit hindi masaya ang mga manggagawa? Sa SOTA kanina ay pinatalim ay ang mga new taxes, no? Pinag-usapan ways of doing business, no? Easing ways of doing business. Pero hindi pinag-usapan paano i-ease ang burden ng sa mga manggagawa. So ito ay SOTA para din sa kanyang mga kakakbin na tulad nga ng sinabi mo yan, no? Para sa mga korporasyon, para ito sa mga negosyante, ito ay para naman sa walang pinag-iba kung paano yung unang Pangulong Marcos at itong ikalawang Pangulong Marcos ay pareho na nagbibigay ng mga magagandang mga speeches, parangatihin ng kadiwa, pero hanggang ngayon nasa 20 pesos na bigas. Diba? Nagsasabi na mag-aayusin ang sinabi, no? Mag-modernize ang agrikultura, pero parang pangailangan ngayon ng ating mga magsasakaoy para rin sa mga negosyante. Muli, ang panawagan ng mga magagawa sa araw na ito, pagkakatalan namin na hindi pa priority hanggang ngayon ang gobyerno nito ang mga magagawa, bagamat tuwing eleksyon ay laging nito ang mga nililigawan. Kaya hindi namin binitawan na dapat ay gawing priority bill ang isang legislated nationwide wage increase kung 150 pesos. Ipasa ang gawing priority ang maternity benefits for workers in the informal economy na napakalaking ng mga kababaihan mula dito sa urban centers, mga kababaihan mula sa kanilungan, mga kababaihan na nasa iba't ibang mga trabaho pero walang social protection. Tiyakin natin yung maternity benefits. So, syempre, ang matagal na napagkasunduan na ito ng mga employers at ang mga magagawa. Nung naipasa namin, nung nakaraan kahit panahon ni Duterte, ang isang agreed security of tenure na batas. Pero natin nalilimutan na ito ay tinutulan, dito ng dating Pangulong Duterte. Kaya ito yung hanggang ngayon, yung nakahapag, at alam namin, tapos na ang proseso sa mga magagawa at sa mga employers, kaya dapat na may gawing priority bill. Ang security of tenure bill, itigil ang pag-actualisasyon sa Pilipinas. Ano po, yung ano ko lang, dapat ko lang nag-work kasi nakasulat din dito, yung 40 pesos na wage increase po, diba? Hindi siya enough para ma-augment yung
inflation na nangyari. Kasi ang nawala sa sweldo ng manggagawa po ba ay 100 piso, tapos 40 pesos lang, short pa ng 60 pesos. So, nakakalungkot na ang pinaprioritize ni Pangulong Marcos sa unang ng taon ay Maharlika Investment Fund. Pero may nakapimpin na pagtataas ng sweldo na makakabuti ng buhay ng 51% ng mamamayan na nagsasabi na bihirap sila. Yun po, maraming salamat po sa samahan ng mga magagawa sa particular magagawa. Shani, yes po. Meron akong gusto idagdag kasi ang nabanggit niya na focus niya is mananatiling service export powerhouse ang Pilipinas. So, ibig sabihin no, you will continue na mag-aangkat tayo ng mga labor power natin. Diba? Recently, yung mga demand ng health workers na sinasabi, anong sabi sa kanila, taste muna. Taste muna kung nagugutom na yung pamilya nila. So, parang we don't see a stronger commitment para sa migrant rights ng ating mga mamamayan saan man sila. It is as if nakipagkasundo, it's like a personal favor with the Saudi government. It is not. That is the policy of Saudi. Nung nagkapera sila because of the crisis, they said, we're going to pay. We're going to pay this so and so, mga manggagawa, don't worry, kasi they know how to answer their obligations. Sana man lang, sana all. Yun. Tingin ko, ang ating mga kasama sa labor has a lot to say about that, dahil alam naman natin ang mga kasama sa labas sa bansa, kung ano ang nag-iisip sa iyo ng Philippine Embassy. Yung mga OFWs natin. Well, ano pala tayo? Powerhouse. Yun nga lang, para sa ibang bansa. Not for us, not for us. At sa ganung big statement ng superpower house, ay mananatiling superior na siya labor ng Pilipinas. Mula dito sa ating mga OFWs, migrant workers, pati din dito sa mga BPOs at mga mas kilala ng lahat ng mga call centers na napababaan. Lagi piso na bottom ang mga sweldo. Hindi natin ipaglalaban ng mga social protection. Kaya, ganun pa rin, dito ngayon sa SONA, once ng Pangulong ito ay wala, sa kanyang radar, ang kailangan. Sana ay kilalanin ang pinakamalaking nagbabayad ng buwis at nagpapaanggal ng ekonomiya ng Pilipinas sa mga magagawa. Kaya makakahalaga ito kahit ang announcement na ibibigay na yung sa HEA ay hindi naman po ito dapat ipagbumigan, dapat na ito bibigay dahil ito ay utang, hindi ito good news. Diba? So, tama, gatuloy ang ating po mga programa para tiyakin na maisama ang mga migrant workers' rights dito sa ating po mga kampanya na kaibigan. Kasama natin sila mga magagawa. Maraming salamat po, Ms. Judy. Mayroon po ba tayo? Bakit may nagtanong po sa kaplasay? Next nating topic, ito yung mention na natin kanina. Sabi ng climate and energy. Ano ang masasabi mo sa performance ni Pangulong Marcos? Nag-perform ba? And sa kanyang speech, may promises pa. So, usapin na climate. Parang una. So, ang labo ate. Tsaka, mula dun sa trend ng pag-ibig. I mean, as much as you want to listen, but parang sobrang fabricated ng mga data na hindi mo alam if it's real or not. Kaya parang, ako, mawawalan ka talaga. Tapos yung generation namin, diba na parang the attention span. We're trying to really grasp para alam natin kung ano yung iyakapan natin, paano natin gagawa ng mga solusyon yung mga problema. Hindi naman na susolusyonan directly ng government or paano tayo susuporta doon sa mga komunidad na sinusuporta na tinutulungan natin. We're trying to grasp, pero wala ka talagang ma-extract na anything aside from nag-extract lang sila nag-extract sa ating environment. Issue siya ng kalikasan in a way na laging naka-front at parang tokenism lang yung ginagawa na. In the Philippines, we wanted to be something like this for the environment because kami ay directly affected ng mga bagyos, blah. Pero hindi siya nagiging makatotohanan. In a way na, so for example, nung nakaraang linggo lang, may
ah, ano to yun? Ulan-ulan lang, hindi pa ba yun? Yung habagat, di ba? The habagat caused baha talaga sa Bulacan and Pampanga. At sobrang, yung epekto nito, nagbabangka pa yung mga tao sa Bulacan at Pampanga. Pero nasaan yung climate resiliency na gustong makamit ng gobyerno? Or para saan yung mga ginagawa nilang mapping kung hindi naman na-action na ngayon? Kung saan nila nag-predict yung pwedeng bumaha, ano yung gagawin, etc. Another issue na merong embedded na sa atin, sa gobyerno at sa Philippines is bukod sa mahina yung ating political will para mag-push at mag-declare ng isang climate emergency sa Pilipinas, hindi rin niya na-encourage yung mga tao kahit sabihin niya sa labas ng bansa na Pilipinas ay papunta na sa isang climate resilient na bansa. Dahil manifestation yung kakulangan doon sa public support. Kasi wala namang government projects for us to really achieve those kind of targets and goals. Example nito ay yung mas pinapackage na lang ng media and even the government ng Philippines, alumang bagyo o sakuna dumating, ngingi pa rin nga. Pero hindi natin deserve. No? Tayo ay isa sa mga most vulnerable countries sa buong mundo na naapektuhan ng mga bagyo. Lagi tayo nasa top 1 to 3, diba? Diba? Kasi suffer-forming tayo sa killings, sa iba pang pagbabagay. At hindi ito maganda. Hindi magandang ginagaslight nila yung mga tao na kailangan maging masaya at nagtutulungan tayo palagi as Filipinos. Kasi it's part of being a Filipino. Pero kapag palaging ganito, baka there's something wrong na. At hindi na dapat ginagamit yung culture ng pagtutulungan ng mga Pilipino para ihampas sa mukha mo na kapag may baha ulit next year, dahil taon-taon, kulang-kulang or humigit-kumulang 20 ang bagyong dumadaan dyan, you have to be climate resilient. So yung tatago dun sa resiliency ng tao, instead of the accountability na gagaling from the government to address this kind of problems, kahit man lang maglinis ng mga imbornan, yung mga basic, mga petty or mga band-aid solutions are not even seen or felt by the Filipino people. Another issue would be, paano naman natin tinitignan din as state yung pagsingil sa mga bansa sa global north for reducing mass carbon emissions. Pero tayo na-apektuhan sa global south. Alam natin yan. At nangyayari na yun yung pinakatakutan natin, especially sa aming mga kabataan na hindi namin alam kung ano yung future na meron kami. Ganyan na nga yung gobyerno mo. Ito pa yung kalikasan na ginagalawan mo. At wala pang kasiguraduhan yung future because of these environmental destructions at iba pang mga issues sa environment. Napakahirap for us na i-absorb ang lahat ng ito. What more yung mga kasama natin sa komunidad na walang access sa technology, they don't have access sa information, or even access sa kung paano pupunta sa mga safest na lugar. At hindi madali yun sa mga communities, especially if you're from indigenous communities, na iiwan yung ancestral domains or yung mga sacred places because of climate emergency or climate problems. No? Parang yun ang mga wala na sana naririnig natin mula sa presidente. Pero syempre, panay ang boka niyan at for sure lalabas na naman siya kasi next week, di ba? Baka i-front na naman yung ang nuclear power plant sa Bataan, di ba? Actually, yun na nagtututo sana. Na kasi, hindi sa ganyan zona, sa una ng zona, minasyon na yun, di ba? Na isa sa mga nakikita ng solusyon para magkaroon na elektrisidad ang Pilipinas, Makalakang Luzon, ay ang pagbubukas ng Bataan Nuclear Power Plant na alam naman natin na problematic, di ba? Para raw yun, climate na raw yun. It's a climate, parang problem solution, di ba? It's being offered as a solution. Solution nga ba ito? Sige na po ba makasagot? Hindi siya actually solution, we're asking for trouble. Kasi kung ang Fukushima Daiichi plant ng Japan ay naghahanap nga ng solusyon saan niya itatago yung radiated wastewater na. At nagre-reklamo yung mga nakapalikod na bansa
sa Pacific Ocean na pinag-iisipan niyo ang itapon doon, no? At nagte-threat na nga yung ibang mga bansa na, uy, pag tinapon nyo dyan, hindi ka bibili ng mga isla, no? And so on. Tayo ba na medyo low-tech tayo, medyo nasa Pacific Ring of Fire tayo, na ngayon nga yung ating mga volcano sa isa-isa na nagpuputukan or nagkakaroon sila na activity, we are considering that. And we're looking at, it's a very expensive, it is a very dirty, and it's a very dangerous option for us, knowing na mas marami pang viable, safer, and more economically prudent na mga options. No? Ang masakit lang is baka dahil sa mga narrow business interests, magkaroon na ng deal dyan na hindi natin nakikita, no? Na bigla na nagkapirmahan, tayo naman pala ay ang maisasalang kasi ang dami nilang pinoconsider. It's like a total of 27, no? May 14 small modular nuclear reactor sites and then meron pa mga 13 or so na conventional nuclear reactor sites in the Philippines. So it's really like more fun in the Philippines dahil ang dami natin more problems. I love the Philippines. Kaya, totoo yung binabanggit ni Ate DJ, bukod sa dirty ito, pero kailangan maging careful tayo kung ano yung next na sources of energy pwede natin gamitin. Kasi tendency pupunta tayo sa mga renewable energy sources like solar panels, wind turbines, and other sources of energy. But we have to be careful, and the government should address this kind of problems kasi it will parang encourage more mining operations because we need more resources for that. So kailangan ng just transition. And kailangan ay maging maayos kung paano natin siya gagawin. And sana, ganun iniisip ng gobyerno. Kung nag-iisip ba? Hindi na siya nila yung kanila, para wala siyang mention dito. Kasi wala siyang masyadong pakialam. Dagdag lang din. Kasi parang iniisip ko kanina, parang napaka-aggressive naman ng gobyerno naman natin, di ba? Yung mga targets niya in terms of yung expand yung dapat sana yung mga nasa sulok-sulok magkailaw, tapos nagbigay siya ng figures. Ito yung target. Ang dami rin natin pinag-usapan kung anong mga alternatives natin, no? Such as renewable energy. Pero hindi pinag-usapan yung mataas na presyo ng kuryente. Di ba? Yun yung mahalaga yung sa common na tao. Di ba? So, nagtataka ako, bakit hindi yun pinag-usapan? Anong masasabi ng gobyerno natin? Anong plano nila? No? At sa atin naman, bilang sa mga households natin, patuloy no, na gumagapang. Since na binanggit na kasama natin sa PL na 40 pesos na dagdag sa mga minimum And wage just ito yun, earners. pinakamataas pa nga yun sa Metro Manila mo, di ba? Yes. Kasi sa probinsya, yung mga digital wage board, 10 to 30 pesos hindi naman guys. Yes. Tapos renewable. Well, in fact, mayorya pa rin ng power natin ay sa coal. Nagmumula. Ang binabanggit niya, yung ako'y isipan, ngayon ay part na lang parang consultative na mekanismo no, para din sa mga negosyong i-establish no, ng partnership with government. No? So basically, privatization, deregulation, at saka commodification ng mga social services. Yun yung malinaw. Siguro kung dadag, yung binabanggit niya si question of energy democracy. Na yung sabihin sa energy, hindi lang na mag-produce ka, pero kanino napupunta? Again, yung ulit-ulit ako dun sa corporate agenda. No? Kasi, yung, Parang dito talaga kasi buhata ang agenda. Corporate agenda. kasi ang problema natin, even yung renewable energy sector, binabanggit nga ni Jay, ay nakapsyon na rin yan ng malalaking korporasyon. Eh. Diba, may push for example din sa electric vehicles. Yung electric vehicles, tatakbo na siya kung may battery ka, na kailangan din na ilang minerals na imamine mo rin. Nickel, lithium, yan yung mga ng battery. So medyo problematic. Tapos ngayon lang, kaya engage ang Philippine
government, bahagi tayo ng Indo-Pacific Economic Framework ng US. US-led negotiations yan na nag-o-offer ng US market para dito sa batteries for electric vehicles. So nag-aagawan tayo ng Indonesia. Indonesia kasi ang number 1 sa nickel, pangalawa tayo. So yung mga ganyang, at malamang pumasok tayo sa tinatawag nila ng critical mineral agreements. So driven by itong mga trade agreements na to, mapapwersa yung expansion na nabanggit ni Jake ulit ng mining. Kahit na sa ilalim siya supposedly ng renewable energy sector. So marami yung energy democracy. At in fact, yung buong question of democratization kung social justice ang framework natin, isa dyan yung usapin ng participation. Napapansin mo, di ba, binanggit ko kanina, nasa driver's seat ang korporasyon. Pero ang pasok ng karaniwang mamamayan ay tagasalo lang ng benepisyo. We're not even in the right po. We're not even driver ng corporate. Tapos hindi ko na tayo Nakasabit ka man, kung kasama ka man, kung iwan ka sa kalsada, masasagasaan ka, yung kadalasan. So, sa labor, halimbawa, ang panawagan nila ay maging bahagi sila ng pagka-craft ng labor policies. In fact, yung isang labor union na sumuporta sa kanya, yan ang sinasabing dahilan, nabibigyan daw sila ng seat sa table. Pero wala no? Instead, ang nabigyan ng seats sa table ay itong mga corporation. Kaya naturally, agenda nila, no? At wala yung usapin ng participation ng mamamayan. Hindi kinikilala ang role. Nandun sa unang statement ng IPPNDN, kilalanin ang mga kabayan na partners sa development at hindi enemies of the state. Tatandaan natin, Duterte yung panawagan natin. Mukhang nagpapatuloy yung ganung label na ang turing sa mamamayan ay enemies of the state. No? Yeah, even in so far as sa mamamayan natin, ang naglilika ng yaman, nagpapatakbo ng ekonomiya, diba? At pumakasa ng napakabigat na utang. Diba? We're looking at the 2024 budget na halos napakalaking portion ng utang natin. That is very untenable. Kaya ang sabi nga ng iba, parang siguro abot na tayo na 70% versus the debt ratio. So parang ang laki nun. So are you expected to sustain that? Is that going to be sustainable? At we are fearful, anong ibig sabihin nun? Ano kakayod nun para mag-sustain yung isang ganong setup? Napakalungkot na may gobyerno tayo, pero parang wala. Kasi parang hindi para sa atin. Na-reaction na yung sa next part kasi is regarding attacks against human rights defenders. Na-reaction na po natin siya. At na-reaction na rin natin na tayo bilang mga organisasyon ay kasama sa nagsusulong ng human rights defenders din po, diba? Meron na tayo sa Congress, no? Wala pa tayo chapter sa Senate. So far, syempre, naghanap tayo at kumakausap. No, siguro sa ngayon, hindi maganda natin babanggitin, no? Pero once na nag-commit na totally yung ating mga pinakausap ng mga senador, hopefully, may sponsor nila, masuportahan na ito sa Senate. Kasi alam naman natin na hindi madali magpasa ng batas, lalo na sa kasalukuyang sitwasyon din. And bukod sa Senate, kailangan pa rin natin na pagpupursige sa pagtutulak ng bill sa Kongreso kasi nasa committee level pa lang naman ito ipasa. So basically, kailangan mahaba pa, kailangan pang pagbotohan ito, kailangan makaabot sa plenaryo, no? At magkaroon ng version din yung Senate natin. At bukod pa dun sa Human Rights Defenders Protection Bill, no? Actually, kinukulang din natin yung pagkataon ng gobyerno natin na ano ba yung plano nyo sa karapatang bantao, yung Human Rights Action Plan, di ba? Hanggang ngayon, wala pa, di ba? So, ang question ko, hindi ko talaga alam. Ito yung Human Rights Action Plan ba si Duterte? hindi ko nakita, hindi ko nabasa, no? Pero ngayon, Marami naman tayo, this is not something new. We have been asking for Human Rights Action Plan. When Holy Gloria, I think nag-a-ask tayo. When Holy Pilipino, nag-a-ask tayo. Nagkaroon po ba si Pinoy? meron. Pero ngayon,
ang point is, kung wala ka talagang plan sa araw, huwag mo nang gawin, no? Huwag ka nang magpilit. No? Pero yun yung gusto rin natin makita para ma-engage din natin eh. Di ba? Gaano ka-committed yung gobyerno natin at seryoso ba siya at ano yung plano niya. No? Pangalawa, bukod sa Human Rights Action Plan, magkaroon din ng pagtutulak sa isang national preventive mechanism, no? Sa usapin ng torture, for example, no? At ngayon ay tinutulang ito kasama natin iba't ibang organisasyon, no? Kasama ng ADF at CHR, no? Para itulak, no? Itong mga proposed legislative measures, no? At dagdag ko na rin, no? Kung seryoso itong gobyerno ito, hindi mga repressive laws kasi, no? May mga batas na nagsasagta sa karapatan natin, no? Civil at political, yung mga karapatan. Kung seryoso ang gobyerno na i-address yung civil political rights natin, dapat, una, no? Binabasura na yung Executive Order or Administrative Order number 70. No? Ito yung whole of nation approach. No? Kung saan, ito yun yung nagbungan ng ATF-ELCA, na retag ng Yun na retag. actually yung gusto kong itanong sa'yo. Kasi di ba, ang NTF-ELCA, ang mismo isa sa mga grupo na tumutuligsa sa pagpapasa ng Human Rights Defenders Bill. Dahil sa kanilang pananaw, ito raw ay gagamitin ng mga terorista para sa pagproteksyon sa pagprotekta sa mga Actually, ironic eh, nakikipag-engage tayo sa gobyerno. Like for example, sa DOJ, kamakailan lang nagkaroon ng meeting. Kasama tayo doon, pinag-uusapan natin yung mga dapat na suwisyon, reforma sa departamento. And yet, in fact, after ng reading ng committee, no, third committee level ng Human Rights Defenders Protection Act, nirentag na tayo agad. Kasama natin dito ng Tarumatan, nirentag. Sino pa ba? Yung Free Legal Assistance Group, nirentag, no? Hindi natin alam, ano ba ito? Ini-invite nyo kami, gobyerno, para pag-usapan ng karapatang pagtao. Tapos, pag wala kami dyan, nirentag nyo kami na kami nagsusuporta o affiliated sa mga communist party. No? So, napaka-ironic. At kaya questionable no, yung sinseridad ng gobyerno nito sa usapin na pag-observe no, at pagpoproteksyon no, sa human rights ng lahat ng Pilipino. Particularly, lalo na sa mga civil society organizations natin na patuloy na ginigiit, tinutulak ng mga karapatan ng kanilang mga civil. na ang hinahangat lamang sa ay, di ba, ay gawin ng gobyerno ka ng publikasyon. Yes. Respetuhin, protektahan, at i-fulfill ang karapatan ng tao na bawat mamamayan. Mr. NDF, tulong po yung gano'n. Hindi naman kami bad people, hindi kami terorista, disco. Nakalimutan kasi sila. Hi! Welcome po. Yan. Nakaano rin yung problema na ito with NTF Act, for example. Tumatagos ito sa schools, no? So, isa sa mga napansin natin na ay may campus militarization. Ano ba to? Ano campus militarization? Campus repression militarization, sa madaling sabi, ay tinititin ito ang kalayaang pagpahayag ng mga estudyante. Kung babalikan natin ito during Marcos administration, after Marcos administration, nabuo yung Soto and Really Accord. Napunsahan ito yung Mother Accord na pinagugutan ng UP-DND Accord at PUP-DND Accord. Pero nakikita natin at lumilitaw na sa panahon ng Premier Duterte at sa kasalukuyang panahon, inabrogate na ang dalawang accord dito na nagbibigay proteksyon sa mga estudyante sa bawat pamantasan ng universidad na mag-isip na maging critical at analytical, na magpahayag ng kanilang mga nais sabihin, na gumamit ng maggagawa ng mga student council elections, magpahayag gamit ng kanilang mga student paper elections, at na nakalulungkot dito, hindi lamang sa bahagi ng tersyarya. Dahil maging sa aspekto ng basic education,
ini-institutionalize na ang campus repression and militarization. So, paano parang ito lumilitaw? Ang institutionalization nito ay itinusulong na sa Senado, yung Senate Bill number 2034, na i-mandatories ang ROTC. Na kung saan, kauting ito na basic ed, na after mo basic ed na K-12, pagdating mo ng college, ikaw ay kailangan mag-take ng mandatory 2-year course na dapat ay mag-ROTC ka. And on my end, we firmly believe that ROTC ay nagpo-promote ka ng culture ng tira. At wala na tayong legal reference, at wala rin scientific reference or evidences. Bakit kailangan natin mag-undergo ng ROTC? Yes, at ano po, yung kailan gusto isulong ay gawing mandatory ROTC. Hindi naman nawala, di ba, ang ROTC. May choice ang isang estudyante, siya ay mag-ROTC. Yun naman po yung naging, dahil sa paglaban din ng maraming estudyante, kaya naalis yung pagiging mandatory ng ROTC. Dahil naalala ko, marami akong klase, hindi ko na lang papangalanan po, ang nagbayad para makapasa sa ROTC dahil nga pahirap siya additional day, tapos At saka kung babalikan kasi natin, kaya rin napalitan ng NSTP program ng mandatory ROTC dahil dito sa kaso ni Mark Chua, yes, na kung saan ay nagkaroon ng abuse of power, no, na in-expose niya yung abuses, yung corruption within the university. and it Within was the chosen kind to his murder. Yes. So, Diba? ganun ka violent yung history, kung bakit hindi na mandatory ROTC. Yes, at dinudugtong natin yan, at kaya nga kung babalikan din natin, ang tanong natin, bakit isinusulong ang mandatory ROTC? Ang sabi ng Department of National Defense, mag-aalat sila ng 6.9 billion pesos na kung saan napakalaking halaga, bakit hindi natin ilaan sa napakalaking backlog natin sa education system? Oo, kasi education crisis. Yes. Unahin po muna ninyo ang pag-aalos ng sistema ng edukasyon natin Totoo. para po hindi po nahuhuli ang ating mga Yes, kasi among the data, 165,000 of classrooms ang kulang tayo. Na kung saan nagsisiksikan ang 70 na estudyante na dapat ay gagawin by 35 na. At ang nakalulungkot pa rin ito dahil nagdurusa ng estudyante sa classroom, the student teacher narration na 1:50, 1:70, pinakikita rin na may 35,000 na kulang na teachers taon-taon. at binabalat pa yung mga teachers. Yes. Isasap ang mga teachers sa pagiging ng mga babang sweldo. Totoo. So, na dapat ay sila yung gumagawa ng lahat ng mga nagmamana ng bansa natin. From the lowest ranks to the highest ranks. So, sana nga po, gawing priority ang pagbibigay ng edukasyon, hindi po ang militarizasyon sa ating mga campus. Isa po sa sa ating mga groups po ay ang governance and accountability group. Wala po tayong representative right now for this group po. Pero siguro po, tanong ko na lang po sa inyo kung ano ba masasabi natin, no? Sa napakagagaling ng mga political appointees, yung mga Marcos, lahat ng Philippines, diba? Si Bacor, yung mga tignan, Trillion yung Lord na logo. Ay, naku, ang masasabi ko dito, sino po ang kasunod? Yung point natin kanina about people's participation, di ba? Yung governance, yun yung wala eh. Isang halimbawa, nabanggit ko kasi yung mga demono, naalala ko si Tita doon, di ba? Ay, power ni Kaya nga, di power! ba, parang nalimutan ba ni Marcos, anong posisyon nila doon? Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Meron tayong National Anti-Poverty Commission, isa pagkakatanda ko. At marami tayong mga kasama sila ka-Uper, sila ka-Ed Mora, sa farmer sector. Parang, bakit kailangan ng isang gado, di ba? Para magbigay ng advice. Kung meron pang institutionalized na National Anti-Poverty Commission, na galing mismo ang mga demand ay magagaling sa mga sektor mismo. Diba? So, ito-contrast ko dito sa Private Sector Advisory Council, diba, na sila ay nakatingin lahat ng gobyerno dito. Tulungan mo kami, craft the policies, essentially. Diba, craft the policies na kailangan natin. On the other hand,
yung National Anti-Poverty Commission ay para hindi siya kwera. Instead, appointees. Diba? Pero ano po, hindi pa naman po alam na gano'n yung trabaho na. Nung huli niyang pag-ayam, inask siya ni Mr. Esquerra. I remember sa isa ng pag-ayam. Wala pa kasi daw siya partial orders. Pero baka meron ako. Hindi natin alam. I think food, parang pakain kanyang bala. Pero insult nga po siya kasi ito yung same person na tumatawag sa mga human rights defenders na bobo. Or ano dahil na bakit siya in-appoint? Other than the fact na supported siya. So yung bilang discuss natin kasi yung economic agenda, Yes. It's a corporate driven agenda. Pero makita rin natin po sa SONA na yung political agenda, di ba? Anong parts ng SONA yung pinakamalakas yung palakpak ng mga congressman at senator? Yung pinag-usapan ng infrastructure project sa ganito, bridge sa ganito, sa Negros, Para kumikita ka buhay. kasi may inaalagaan siya eh, no? Yung question kasi ng unity, yung political unity, yung mga pwersa ng lansan para ihalala siya. Nakita rin natin sa uling taon na to, na parang may mga cracks eh. Diba? So may political agenda din siya na pag-tagpay ulit yun at magbigay ng at may semblance ng unity pa rin among the different political factions na sumuporta sa kanya. At ang tool niya ay gamitin yung budget, ang mga proyekto ng pamahalaan para pasayahin yung mga tao. Political appointments. Para yung to appease them at i-prioritize sa kanilang mga lugar sa mga proyekto po. Siguro po, bago tayo magtapos, no, is i-pag-usapan din po siguro natin yun po sa respiratories, I think isa lang sa mga big issues na natin ngayon. Kasi dati sabi nga ni Duterte that pivot to China eh. Are we pivoting to the US po? Yung sinasabi niya, actually, he said that, he repeated it again, yung line na we are friend to all and an enemy to none. So para bang alluding to a non-partisan or really an independent foreign policy. Pero baka reality is different siya, no? Kasi isa sa mga in-ensure na talaga was we gave away more sites for war exercises, for foreign groups. No, take note, it's not only the US that are going to use these sites, and some of the sites are very near Taiwan. So parang medyo may, alam natin na heightened tensions na sa region, alam natin na very much present ang Chinese, no? At sa totoo lang, hindi makapag-fish ulit yung ating mga fisher folk, artisanal fishers sa places like Pao de Masinloc dahil sa presence nila. So parang there's estimate, mga 1 million na nawawala sa atin sa resources dahil hindi sila maka-access. And then we have war exercises na i-deprive muli sila ng access. Hindi lang i-deprive sila ng access, pag-post ay may real possibility that yung tinatawag natin mga fish aggregating devices, kumbaga those structures na makeshift na pinagbubusan nila ng pera that's worth hundreds and thousands of pesos, na ang papel lang nun is mag-ipon ng fish, no? Para pag sila doon and then they get that fish. Those devices would be destroyed every time na may war exercises na gagawin sa kanilang facility. And we do not see na merong compensation kasi we can just look at what happened last Valentine. No? Pinasara nila almost malaking bahagi ng Zambales coastline hanggang sa ilang bayan sa Pangasinan, only to give one single barangay a relief package. And how about all the rest? Na-deprive nila ng 1 week of Hindi makakapag-fish, diba? Yun nga po, lagi talaga tayo takot sa siguro po, dahil tayo ay nasa last few minutes ng ating session na ito, ng ating pag-aaral, sana natin ako ni Pangulo Bongbong Marcos Jr. Siguro po, one sentence from each of our guests here, kamusta
ang unang taon ni Bongbong Marcos Jr. para sa inyo? O, paano ba? Hindi pwede, dapat ganun. Dapat na 1%. Meron ba ako magbilang? 1 to 2 seconds, yan. 1 to 2 seconds. Siguro po, sa natin sisimulan. Dito naman. Ayun no, hindi talaga tinututukan ang sistema pag-edukasyon sa Pilipinas. At wala siyang plano bumuo ng isang makabasa at nakabatay sa siyensya mga curriculum at mamantayan sa edukasyon sa Pilipinas. Maraming salamat po. Nakakalunod sa priority education. For me, hindi para sa atin ang gobyerno. Hindi po totoong walang paglagot sa karapatang pantao. Marami po at maraming reported at documented ang ating mga kasamahan. Patuloy po yun, no? Pagsisiil sa ating mga karapatang civil political at gayon din yung economic, social, cultural ng mga karapatan din po natin. Kaya dapat patuloy po na magmanman, no? At maging active sa lahat po ng pagkilos. Even sa social media, no? Kung may mga na-observa tayo, nakikita, narinig, namali sa gobyerno natin, mag-voice out po tayo at ito yung attention nila at magandang lumapit po sa mga activities na pinaplano po ng mga iba't-ibang organisasyon. Salamat. Maraming salamat po. Siguro ang gusto na lang i-mention is, huwag natin i-normalize yung abuse. Huwag natin i-normalize yung injustice kasi ang dapat ang normal, lalo na 75th year ng UNHCR this year, is that every person kinikilala yung human rights. So we're still gonna push. We're still gonna push for accountability. We're still gonna call for justice. And we still need that kasi impunity has no place in a democratic society. Siguro ang message ko sa taong bayan, sa human rights community, yung parang kasi ni Duterte, parang very clear yung demonization and human rights. Pero at the same time, na napalakas na tayo at yung agenda ng human rights na naiangat natin up to the international level. Ngayon, sa zona na ito, nalulog tayo dun sa accomplishments sa economic agenda, walang banggit ng human rights. At yun yung challenge sa atin, paano natin isusulong yung human rights agenda. Sa panahon na, as BG said, parang may normalization na nangyayari. At pinapatanggap sa taong bayan na huwag na tayo mag-focus sa karapatan ng tao, mag-focus tayo sa mga proyekto, mga economic projects na ito, na nasa likod naman ay agenda ng mga corporation. Siguro po, sa pagtatapos na po, magpapasalamat po kami sa inyo, sa inyong panonood. At sana po ay makinabok na kayo sa mga iba pa activities natin, no? Sa para at IPPED. Dahil patuloy po natin na pinagtitiinan lamang ay obligasyon ng ating gobyerno. Si Pangulong Marcos Jr. po ang nagpresenta ng kanyang salita para maging pagbulo ng bansa nito. Kaya siya ay ngayon ay may obligasyon na tuparin ang ating mga karapatan pagtao. Respect, protect, and fulfill our human rights po. Maraming salamat.